bumaba ang loob niyo sa presidente? Natural lang siguro yun kasi nga para baga yung inaasahan mo na yung tatay mo sasamahan ka, bigla kang iniwan. Tapang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil nagnanumber 1 siya sa survey. Diretsahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, ang laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatay kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test din, dinila sa PIDEA. Ano po ba, result? Mga maanghang na komentaryong walang atrasan. Hindi ko ba masusuko? Delikado ito. Hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa Kumentunying. Magandang araw po, si Katunying po ito, Anthony Taberna po. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. Gusto ko lang pong batiin ang ating mga followers sa Facebook page na Anthony Taberna. Ngayon ay, nasa almost 2.3 million. Medyo umagal, pamisa-misa na lang kasi tayo magla-live na ng ganito. At yung po naman ating subscribers sa Tune In kay Tunying na ating YouTube channel ay pinapasalamatan natin. 624,000 tayo ngayon. Thank you so much po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi kami gaganahan na magprograma po kagaya po nung ginagawa po natin ngayon. Napaka-special po ng araw na to para sa atin sapagkat matagal ko na po siyang gustong mahuli. Ano yun, parang may kasalanan siya sa akin. Hindi po. Gusto ko po siyang makita ng personal. Finally, after more than half a year, nakita na po natin siya ng personal at least sa pagkakataon na to, hindi po malungkot ang magiging kwentuhan natin dahil during the time na nakaka-message ko po siya, nakakatawagan ko po siya, I'm sure napakabigat po ng sitwasyon ng kanyang kalalagayan po. Ang tinutukoy ko po mga kaibigan, walang iba kundi si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Katunying. Maraming salamat. Nagkita rin tayo. Oo nga po. Kumusta po kayo? Medyo malaking tinik ang natanggal kasi siyempre maganda yung balita ngayong mga unang araw ng taon na to. Opo. Yung galing sa Malacanang na na-absolve tayo sa mga administrative charges. Opo. Paano niyo po nalaman nito, Yusek? Na-receive natin yung sulat galing sa Malacanang kahapon, January 3. Yun na nga sinasabi. Iba talaga ang pakiramdam mo pag nakakatanggap ka ng gano'n na balita. Siyempre, mabigat yung pinagdaanan nyo ng mga nakaraang buwan na yan. Nung pong nakarating, I'm sure na nabalitaan nyo na meron ng desisyon, pero hindi nyo pa alam kung ano yung desisyon. Yung waiting game, ika nga, ano pong pakiramdam nyo during that time? Nung una talagang napakabigat, lalo mga August, September, halos mawalan ka na ng pag-asa kasi yung nangyayari talaga grabe. Mabuti na lang, nandyan kayo Katunying at saka yung mga kasama nyo na ilan na bumubuhay at nagbibigay ng buhay sa ating pakiramdam, kumbaga, kasi nung time na yun, halos kumbaga, yung bashing napakalakas. Saka halos nahiya nga ako nung mayroong pang time nung nasa Baguio, nahiya ako na lumabas kasi baka ganun po. Dumating yung pagkakataon na yung mismong, kumbaga, teritoryo nyo yung Baguio, nahiya kayo makita sa publiko doon. Ay, iniiwasan ko rin lumabas kasi sabi ko, nasa balita tayo eh. Kaya ang hirap nun. Mabuti na lang, uso pa ang face mask nung mga panahon na yan. Tama. At least pag nag-face mask ka, di medyo nakatago ng konti. Kaya ang hirap din. Medyo
Kasi talagang mabigat yung bashing ng mga time na yun. Ano po yung pinaka mabigat o pinaka masakit na bashing na natanggap nyo nung kainitan po nitong usapin sa ang tawag nila sugar fiasco? Siyempre, Katunying, hindi naman tayo, kumbaga sa haba ng ating pagseserbisyo sa gobyerno, lumabas din tayo trabaho sa labas. Hindi naman tayo na-involve sa mga kalukuhan at tayo naman lumaki rin sa atmosphere o kaya sa pagpapalaki ng ating mga magulang na siyempre iniiwasan natin yung mga katiwalian. Kumbaga, serbisyo lang sa gobyerno ang gusto natin gawin. At ganun din ang aking objective nung ako'y bumalik para lang talaga makatulong sa ating bansa. Kasi sabi ko, nung nandun ako sa labas, nakikita ko, ang dami nating mga ginagawa dito na ginagawa sa ibang bansa at nagtataka ako, bakit hindi natin magawa dito ng malawakan? Yung large scale baga. Opo. Dito sila nag-aaral, yung mga tiga Vietnam, Yes. tiga Thailand. Pupunta tayo doon, tinuturuan natin sila. Pagdating dito, bakit tayo nakukulelan sa agriculture natin? At yun naman tinignan ko kung anong mga dahilan. At nakita ko na isa sa mga pinakamalaking dahilan talaga, hindi natin nagagawa ng malakihan. Parang baga sa atin palagi marami tayong maliliit na tindahan na napakarami. Hindi natin nagagawa yung malakihan. Kaya natin kang supermarket naman. Hindi kagaya yung sa pag pumunta ka sa Thailand, yung ating makapuno na tayo ang naka-invento. Dito, marami tayong tanim na makapuno, but bahay-bahay. Sa kanila, plantasyon. Plantasyon na malakihan. Pagdating naman sa palayan, marami din tayong natututunan na teknolohiya dyan sa IRI, saka sa PhilRice. Kaya lang, ang mga nag-adapt na farmers natin, mga libo-libo lang. Sa kanila, milyon-milyon. At ang pino-cover nila, milyong hektarya. Kung sa atin, minsan, nasisiyan na tayo na may demonstration dito, demonstration doon, 100, 1,000 na hektarya, tuwang-tuwa na tayo. Habang sila, at talagang paling objective na milyon-milyon. Kaya sabi ko, maganda naman na pagkakataon na siguro na after na naka 11 years din tayo sa abroad, bumalik na ulit sa Pilipinas para na makapagsilbi. Galing na rin tayo sa gobyerno nung umalis ako noong 2008. So, yung pagbabalik sana yun ang gusto kong gawin para kung may apply natin dito. Yung talaga ang intention nyo para maibangon, maiangat yung sektor ng agrikultura. Pero yun nga nangyari. Going back to my question, ano po yung worst feeling, worst situation na inyong na-experience nung panahon po na ito na kayo po ay binabash? Yun na nga, yung mapagbintangan ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga ginawa o ganyan. Mahirap yun mabuti kung para bagang tayo naging yung mga example ng very corrupt, example ng corrupt government official, example ng mga handler ng smugglers, ganyan. Ang pinakamahirap pa, para bagang ang intention natin para lang i-promote yung importation na hindi naman yun ang aking talagang training. Ang training ko talagang para improve ang productivity ng agriculture. Nagkataon lang na siyempre parte ng ating trabaho yung time na yun, balansehin yung kapakanan ng Tama kayo doon. Tama po kayo doon, Yusek. Meron nga ako nababasa, yung binanggit nyo, corrupt. Yung iba, diretso sa inyo, ang tawag sa inyo, magnanakaw daw kayo. Tapos kaya na bumangon yung salitang i-lifestyle check kayo dahil baka daw kayo nagpapayaman dyan sa pwesto ninyo. Nabasa nyo rin po siguro yung mga ganun Katunying. Kung tutusin mo nga, sabi nga na, nung ako'y umalis sa gobyerno nung 2008, doon ko lang na-realize din na, alam mo nung time na yon, ang aking
level na, nung time na yun, although executive director lang ako ng PIRLAS, parang undersecretary na rin. Opo. Salary grade 30. Ba't alam mo ba nang umalis ako? Doon ko, dahil nag-stay kasi ako sa loob ng housing sa PIRLAS eh. Opo. Doon ko lang na-realize, wala pala akong bahay. Ganun po. kaya sabi ko, kung saan ko iniwan yung mga gamit ko nung umalis ako na pumunta ako ng abroad sa Malaysia. Kung saan, pinadala ko sa Bigan, pinadala ko sa in-laws ko sa Baguio, ganon. So sa tagal nyo na sa gobyerno, wala kayong bahay? Aba, talaga namang pagka nasa gobyerno na ka talaga, mahirap ang bahay, mahirap ang trabaho, pagkatapos, hindi naman ganun kalaki ang sweldo. Ang compensation. So, kaya nung nasa abroad ako, yun talaga ang inuna ko, paano makapagpunta makapagpatay ng bahay. So, meron namang bahay na naipatay dun sa Baguio at yun doon ako nag-i-stay ngayon. Saka napaayos. So, kung meron man kayong properties ngayon, siguro kung may pera man kayo sa bangko ngayon, ito po ay dahil sa pagtatrabaho sa gobyerno. Ay, nako, pagka yung trabaho sa gobyerno pinag-usapan, baka lugi pa tayo doon, marami pang utang. Oo, medyo yung pag-upload natin, medyo nakaangat ng konti kasi ano mo naman pag nagtrabaho sa upload, maganda naman ang pasweldo doon. Puputulin ko lang po kayo dyan, Sandali Yusek ha. Kwento ko lang sa mga nanonood sa atin. Nung po magsiset ako ng interview dito kay Yusek, actually, ang plano ko sana, puntahan yung, baka may bahay siya rito kasi pagka mga opisyal ng gobyerno na, halimbawa ay taga-probinsya, dito nagtatrabaho sa Metro Manila, magkakara bahay. Nando sa Corinthian Gardens, nasa Green Meadows, sa Quezon City, nasa La Vista, kung saan-saan. Kasagot-sagot sa akin dito si Yusek naku, maulan ka, maingay pagka umuulan dito sa tinutuluyan ko. Saan nga kayo tumutuloy? Diyan sa guest house ng Bureau of Agricultural Research. Opo. Ano itsura nung bahay doon? Yung guest house? Malit lang na actually malit na ano tawag nila bungalow na meron lang mga 3 kwarto. 3 kwarto. Maliliit. Oo. So doon kayo kumbaga parang border kayo doon, ano? Oo. Nalilitira. So ibig sabihin kahit nung kayo po ay inilagay ng Pangulong Bongbong Marcos bilang senior undersecretary, doon pa rin kayo nakatira? Doon pa rin. Kasi malapit siya so maglalakad na lang ako papasok. At saka maganda naman maglakad ka to niya. Alam, pag tayo dito sa Pilipinas, tayo lang siguro kahit ang lapit-lapit sumasakay. But kung ikaw naman nagtrabaho sa abroad, marami matuto kang maglakad. So doon sa lifestyle check, nung narinig nyo, kasi alam niyo yung mga senador, paandaran yan lifestyle check to. Ano po ang reaction niyo doon? Willing ba kayo na magpa-lifestyle check at kahit na during that time pa? Oo, willing ako para makita din nila. Kasi sabi, ang palagi nga namin biruan nung bago ako umalis sa 2008 yung lifestyle check, sige, baka para malaman nila kung paano naman yung unexplained poverty. Hindi unexplained ba? Ngayon naman nakabalik, hindi okay lang magpa-lifestyle check kasi very clear naman yung sa SALN namin kung saan nanggaling ang mga ari, ganyan. Sa gobyerno, bilang undersecretary po ba, magkano ang sweldo? Nasa mga lang yan Pagka i-minus mo na yung tax, kasi malaki yung tax at saka yung GSIS, sa mga 130 lang. 130. Imagine, sa isang katulad nyo na scientist, ang sweldo lang na nakukuha sa gobyerno, 130,000. Pero nung nagtrabaho po kayo, for example, sa Vietnam, magkano po sweldo nyo rin? Sabihin ko na lang katulad na tax-free siya. So, imagine mo na lang yung tax-free na yan. Siguro yung sweldo ko sa isang taon dito, gross hindi mo patatanggalin yung tax, multiply mo yun ng 3 beses. Kaya pala nakapagpundar kayo dun no? Oo. Nakapagpundar kayo. Ang padyan, tax-free pa. Tax-free pa. Dito meron ka pang 33% na tax. So, ibig sabihin, pagka yung hindi tax-free ang pinag-uusapan,
aba yung isang buwan pa lang i-multiply mo na yan ng 4 o 5 beses. Opo. So medyo magandang opportunity sa labas. So ang nangyari po sa inyo, Yusek, from abroad, by the way, nabasa ko rin po, ito si Yusek Sebastian, naging awardee po ito sa Vietnam eh. Ano nga yung award na binigay sa inyo ng Vietnam? Tuwan-tuwa yata sila sa inyo, lumaki yung kanilang food production eh. Meron kasi silang problema sa Vietnam, itong climate change problem nila. Dito sa, yung pinakamalaki na rice area nila sa Mekong, tinulungan ko sila na solbahin yung problema nila. Na napakasimple lang naman yung solusyon na pwede rin natin gawin dito. Actually, kaya isa rin gusto ko bakit din natin gawin dito. Yun ang inawardan nila ko kasi sa katagal-tagalan ng panahon, sa dami ng recommendation din ng mga technical experts, mga scientists sa IRRI, mga ganyan, hindi nila na-simplify para i-apply nila sa mga magsasaka. So yun lang ang ginawa ko, yung tinulungan ko sila doon na masolve yung problem sa yung bumapasok kasi na tubig alat sa kanilang palayan pagka tag-araw, pag El Nino. Doon ang damage na suffer nila na nung nangyari yung El Nino noong 2016, umabot sa mahigit 1,200,000 tonelada. Grabe, palay. 1.2 million metric tons. At ang tinamaan ay mga 200,000 hectares. Grabe. Oo, malaki. Na-solve nyo yun? Nabawasan, kumbaga yung damage na yun dahil sa solusyon na tinulungan ko silang i-apply sa mga at the ground level. Kaya sabi ko, malakihan, hindi lang maliit. Pa isa hektarya, hindi ganun. Yan 13 provinces yun sa Vietnam. Kaya pala parang hero kayo ng Vietnam eh. Hindi naman. Kasi, hindi ako, in-exaggerate ko lang, pero imagine, masave ninyo yung hundreds of thousands of hectares na yun na peperwisyon ng tubig alat pagka tumama yung El Nino. And that's something. Kaya, meron bang monetary reward yun? Wala. ang magagandang award hindi dapat binibigyan ng tama po. So very proud kayo nun dahil Pilipino kayo eh. Tsaka yung mga Vietnamese tinatanong din ako, sabi nila bakit niyo kami tinutulungan? Kasi siyempre kung naisip ko rin kung minsan bakit nga ba kasi iba rin talaga yung pag nagtatrabaho ka sa abroad tsaka nagtatrabaho ka sa Pilipinas. Yun ang isa na pan ko rin Kasi tayo naman lumaki naman tayo na simple lang ang buhay. Kaya tayo Ilocos hindi naman tayo yung objective natin, hindi naman yung talagang magpayaman ng gusto. So nakikita ko yun, nung nasa abroad ako, iniisip ko, dito sa abroad, maganda nga yung trabaho, maganda yung sweldo. Kaya lang, para kanino? So yung fulfillment nyo parang kulang, no? Kulang. Kasi nga para kanino? Para sa mga Vietnamese. Sino pa mga Vietnamese sa atin? Para ka lang nagsiservisyo sa hindi mo naman kamag-anak. Tama. So yung tanong nila sa inyo, ba't nyo kami tinutulungan? Anong sagot nyo doon? Mahirap nga sagutin ko minsan niya, kaya lang sinasagot ko na lang sila ng papiro. Ang sabi ko sa kanila, tinutulungan ko kayo para masigurado na maganda ang inyong ani dito ng palay para naman may mabili kami na bigas sa Pilipinas kasi kinakapos kami. So yun lang joke na pabirong sagot niyo sa kanila. Siyempre kasi paano ko na masasagot ng kanyo? Hindi ko na sabihin sa kanila na kasi naghahanap buhay ako dito. Totoo nga po, alam niyo ang isa sa pangunahing pinanggagalingan ng bigas natin na inaangkat natin ay Vietnam. Of course, yung isa ay Thailand at ngayon meron pa tayong pinagkukuhanan na India. Minsan nga, nag-import daw tayo ng China. But anyway, yung Vietnam, ang laki ng ambag ni Kuya. So kahit na compensating pero hindi ganun kabuo ang fulfillment ninyo, kaya kayo bumalik.
Oh, nung 2020, Mm. actually nung bago niyan, ah, mga September ng 2019, kinukuha na ako ni Secretary lahat. Kaya lang sabi ko, tapusin ko muna yung aking kontrata dito. Opo. Bumalik ako ng 2020, mga March. Mm-mm. So after that, tumulong na tayo sa DA. Opo. So ang direksyon niyo po noon talagang siguro yung inyong natitirang galing sa lahat, yung haba ng buhay na natin, ibigay niyo sa bayang ito. Parang kasi magsi-60 na rin, nag-60 na rin tayo eh. Sabi ko meron pang 5 taon siguro ma-apply natin ng maayos. Baka natulong tayo. At ako naman natutuwa din nung naging presidente si President Bongbong kasi sa discussion na rin, maganda naman ang discussion na rin. Nakikita po, maganda rin ang kanyang intention sa agriculture. Kilala niyo po ba siya ng personal bago po siya naging presidente? Hindi. So nung pong siya ay nag-umpisang umakto bilang Agriculture Secretary, hindi niyo po siya kilala personally. Paano niya po kayo pinili bilang Senior Undersecretary? Na-meet ko siya bago mga June. Opo. Pinakilala ako ni Secretary R.C. Balisacan sa kanya. Opo. Ng NEDA. Kasi kaibigan natin si Secretary Balisacan. So doon ko siya na-meet na. Hindi yung Ilocos connection o gano'n? Na-meet ko na siya nung governor siya, but hindi kami masyadong hindi tumatak, kumbaga. Tama. Kasi nasa PhilRise ako noon eh. Opo. So ito, nagbigay ng good words. Si NEDA Chief Balisacan. Nagbigay ako ng briefing sa kanya. So medyo na-impress siya. Wag na kayong maging humble doon. Na-impress siya sa presentation niyo. Kasi ang napansin ko kay Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala siya sa science. Saka nakikinig at saka nagbabasa rin siya ng mga reports. Nakita ko naman. So maganda yung nangyari kasi yung mga first months pa lang nung ni-request namin na dagdagan niya yung budget ng agriculture, dinagdagan niya. Ang laki ng increase. Oo. Saka yung first cabinet meeting, siya pa nag-present. Opo, tama. Sa agriculture. Hindi ba kayo nagulantang na kayo po ang pinili niyang, parang na kayong secretary eh. Pag wala siya, kayo secretary eh. Hindi naman gano'n ang aking pakiramdam nun. Kasi ang alam ko naman siya naman ang secretary eh. Opo. So, gusto ko lang naman makatulong kasi alam mo naman technical naman ang ating expertise. So ang inaasahan ko naman noon tutulong ako sa technical aspect, sa kanya yung mga other aspect na political. Opo, siyempre iba yun eh. Pagdiri sa mga congressman, senador, etc. So sinabahala doon. Nung pong bago mangyari itong kontrobersya na to, nakita niyo siguro kung anong mga plano ng Pangulo, kung anong vision niya para sa agriculture. Tama ba yung direksyon natin? Maganda yung kanyang mga vision kasi unang-una, halimbawa, gusto niya mag-focus kami hindi lang sa production, the whole value chain. Talagang importante yun. Kasi napakatagal, focus lang natin yung production. Sabi niya, tignan natin yung value. Kasi kung minsan, yun talaga ang problema rin natin eh. So, na-explain ko yun sa kanya na ganoon na talaga yung tama, yung value chain. Na pag titignan mo kahit sa ibang bansa, para mapataas mo talaga yung kita ng mga magsasaka, kailangan i-improve mo rin yung value chain to the market. Para kung mataas ang bentahan sa market, magandang bentahan sa market, magandang quality ng produkto, yung production, hihilain niya. Yung kita na magsasaka, tataas din. So, gano'n. Pagkatapos, yung gusto rin niya noon, tignan namin yung mga farm-to-market route. Instead na yung mga farm-to-market route na 1 kilometro, network ang gusto niya. So, pinaprepare niya yun. So, pinagandaan din namin yung mga network, yung value chain, yung mga logistics, investment, yung mga tinitignan namin. So,
maganda yung direction niya. Kaya yung investment, importante yung budget eh. Opo. So, yun, nasuportahan po kayo ni Pangulong Bongbong Marcos doon, Yusek. Oo. Talagang very bright ang future ng agriculture sector natin, at least during the time na nag-uumpisa. Pero ang tanong ko po, meron po ba kayong direct line sa Presidente? Natatawagan niyo ba siya? Kasi kayo yung point person niya. Yan ang wala kasi hindi naman talaga ako yung close sa ating Pangulo. Kagaya sabi ko nga, nagkakilala naman kami nitong bago siya mag-assume. So, wala akong direct line. So, I have to communicate through the Executive Secretary. Hindsight, hindi niyo ba pwedeng, hindi niyo ba nasasabi ngayon sa sarili niyo na dapat pala may personal number ako ng Pangulo para pag meron total siya ang immediate boss ko, diretso ako nakikipag-communicate sa kanya? Hindi. Yun naman we have to build the confidence also of the President. Nandun din sa mind ko yan noon, kaya lang I'm trying to build the confidence between us at that time. Para naman, ayoko naman yung i-demand ka. Hindi pa kami magkakilala. Sabihin ko na kumbaga ng... Sabagay, naiintindihan ko po kayo doon. Pero how important is relationship to you? Very important yan. Very important kasi lahat naman ng mga nakatrabaho ko na mga naging boss ko, maganda yung relationship namin. On a professional level. So I can express myself to them and they can also tell me whether I'm right or wrong. Ganyan. Kumbaga, you were getting there sana, no? Yun ang gusto kong papuntahan. Para kung meron kayong, kasi kayo nga ang taong bahay dyan, kung may problema, sir, pwede pa akong tumawag. Para mga ganun, no? Tama. So, hindi kayo umabot sa ganung scenario or eksena? Hindi na, naudlot na. Naudlot na. Nanginayang kayo doon, of course. Lesson, kumbaga. That's all part of our lesson. Kumbaga. So, wala namang panghihinayang nandun na siguro, but mas maganda yung we just move forward and look for other opportunities in the future. Kung paano kayo makakatulong sa bayan. Opo. Sabi nyo, meron pa kayong 5 years. Pasensya na po kayo, Yusek, kasi gusto kong balikan yung pong experience nyo tungkol dito sa sugar issue na to. Not to put blame on anyone. Hindi na po tayo pupunta sa ganun dahil narinig naman na natin ng lahat ng bagay dyan. Nabanggit nyo po kanina, medyo masakit naman talaga yung mga bashing. Paano po naapektuhan ang pamilya nyo dito po sa pangyayari na to? Kasi may mga anak po kayo. Sila yung worried actually nung time na yun. Yung isa kong anak, yung lalaki, palagi siya palagi nag-monitor yan. Nakailang hits. Sabi, Daddy, ikaw ang number 1 ngayon sa araw na to. Bumaba na yung meron na ibang issue. So wala ko siya yung worried na pati yung anak ko nasa US na nagtatrabaho doon. Lahat sila, sabi nila, ayaw na nila, sabi niya, dapat hindi ka na bumalik, sabi nila. Palagi nila sabi na, dapat hindi ka na bumalik sa Pilipinas, Daddy. Parang gano'n, parang pag kasi bumalik-balik ka po, Daddy, nahimik tayo sa ang ganda ng buhay natin, parang gano'n, Pagkatapos tinatanong pa nila, mabibilang ko pa ba, Daddy? Sabi may ganun pa. May worry din sila kasi siyempre kung ano ng mga charges naman, sinasabi. Sabi ko naman sa kanila, hindi naman tayo abot siguro dyan sa mga ganyan. Kasi, pero sa inyo pong puso, meron din ba kayong ganong pangamba considering the sabihin natin the tenacity of the attack against you? Meron din kasi siyempre iba ang politics dito sa atin. Hindi naman kung sabi ko nga hopefully ma-survive natin yung part na yan
Kasi sabi nga nung ibang kasama ko, sabi ko, hayaan mo lang yan, talagang ganyan nangyayari. Parang Fernando po daw yan. Sabi nga, sa una, binubugbog. At later on, babangon ka rin. Kaya lang sabi ko, ilang week na akong binubugbog. Pag-iisang buwan na akong binubugbog. At ako yun, tuloy-tuloy, consistent yun. Kasi pasabi, 3 araw na yan nabubugbugin ka, doon babangon ka. Kaya mahirap din. Kaya nandun din talaga kasi iba rin kasi mga yung lalo na doon, Senado. Yung experience nyo sa Senado, how would you describe it po? Hindi ko nga alam kung paano ko na-survive din. Yung mga Senate hearing siguro sa na lang, sa survival instinct na lang palakasin ang loob. Kasi mahirap din, stressful. Anong parte dun yung pinaka-nasaktan kayo? Hindi naman yung nasaktan na gano'n kasi nga it's an investigation. So ang sa akin naman is just to tell what is true. Pero sa palagay niyo po ba nabigyan kayo ng chance na sabihin niyo yung totoo? Alam niyo, kaya gano'n yung tanong ko because I have witnessed myself kung paano kung nagtatanong yung maraming senador, hindi lang tungkol sa issue ninyo, sa iba pa, na tatanungin ka pero pagka hindi ayon sa gusto nila yung sagot mo, aharangin na yung pagsasalita mo. Naramdaman niyo ba yun na hindi kayo binigyan ng chance to explain yourself? Naramdaman ko rin yun, kaya lang meron din mga ibang senador na fair naman sila. So nagbabalance naman sa palagi ko nagbabalance naman yun. At saka yun nga sinasabi ko minsan, ang Senate kasi siyempre may politics din. So nakikita naman natin yan sa mga iba rin na situation. So yun nga lang, ang pagkakaiba lang tayong nandoon. Opo. So nung na-experience nyo first hand? First hand. Mahirap pala. Mahirap pala. Iniyakan nyo po ba itong pangyayari sa buhay nyo na? Hindi naman, kaya lang talagang mabigat sa loob. Hindi naman tayo nakarating doon sa pan. Kaya lang kung minsan yun lang. Pagka may isip ko, napakabigat talaga. Saan po kayo humuhugot ng lakas nun? During the time na you were on the defensive, nakaganon siguro kayo nun para kumbaga sa boksingero. Sa totoo lang, ang pinaggagalingan nun talaga, marami din yung mga kagaya nyo, katunying, na meron pa rin tiwala. Kumbaga, mga kaibigan ko na pati yung mga classmate ko nung high school, nag-create sila ng Facebook page na believe in gano'n. Nagpapalakas din ang loob. So, hindi naman yung bagsak na bagsak at so tapos yung sarili mo rin, yung sarili mo, kung alam mo naman na meron ka man pagkakamali, but yung conviction mo naman tama, yan ang isang malakas na source mo yan. Kasi kung talagang may ginawa kang mali na against sa society o against sa God, ganyan, talagang manghihina ka siguro. But sabi ko, wala namang nakita na talagang ginawa natin na maling-mali. May pagkakamali, but hindi naman yung talagang sinasadya o may mali siya o may intent na magnakaw o mga ganun baga. Wala naman yun wala naman akong ginawa na ganun. Kaya yun ang mga nagpapalakas. Katapos yun nga, mga kaibigan mo rin na pati nga yung mga hindi ko rin kilala, lumabas din. Tayo nga, hindi ka pa tayo nagbilig. Tayo so yung mga nagpapalakas, yung mga iba rin na vloggers, meron yung mga nakikita rin nila na. Pero gusto ko mo sabihin sa inyo, total ngayon na tayo nagkita, gusto ko mo sabihin sa inyo, Yusek, na hindi ko naman kayo sabihin na natin ipinagtatanggol
dahil sa meron tayong nakaraan o kaya meron kayong kaibigan na kaibigan ko na meron kayong pabor na ginawa sa akin. Hindi po ganun eh. Ako po kasi ang aking prinsipyo, kung meron akong maririnig na aligasyon laban sa isang tao, gusto kong marinig yung tao na yun kung ano ang gusto niyang sabihin. At saka ako po titimbangin kung alin ba ang mukhang tama dito. Kasi wala namang makapipigil sa akin kung paano ko papasyahan yung dalawang panig eh, dahil ako naman yun eh. Sa awa ng Diyos, nung narinig ko po yung paliwanag niyo, sabi ko, pasensya na kayo, naawa ako sa inyo eh. Ganun po yung pasensya na po kayo, mas may edad kayo sa akin, pero naawa po ako sa inyo nung nakita ko yung sitwasyon. Sabi ko, wala naman akong makita. Meron ba siyang kikitain dito sa transaction na to? Ano pong pakiramdam nyo na yung may mga tao na katulad ko na naawa sa inyo? Hindi ko rin alam kung paano i-express yung ganyan kasi basta ang sa akin kasi importante yung conviction mo. Kung alam mo na tama ang ginagawa mo, malaking makakagaan yun. At siyempre yung record mo rin sa mga nakaraan, how you treated other people, who are also there to stand for you. Kumakala din yan eh. Yan ang mga nakakatulong. So, napakahirap man yung sitwasyon. Basta meron ka lang kahit konti na pinaghuhugutan ng lakas, makakasurvive ka. Na-survive ka. Oo. Pagka bumagyo, talagang bagyo. Kailangan mo lang yan na mapagsisilungan ng konti pag bumabagyo, hindi yung wala ka ng... Alam nyo, natutuwa ako sa inyong pagsasalarawan. Magsasaka talaga kayo eh. Sisilong ka lang eh, di ba? Sisilong ka eh, mabagyo eh. Alam ka na mga salubungin may bagyo. Hindi mo pwedeng sabihin mo na tanggalin mo yung bagyo eh. Hindi yan eh. Lilipas din yan. Gaano po ka-importante ito pong desisyon na ito ng Malacanang? Well, actually, ang tamang termino dito eh, inabsuelto kayo ng presidente dito eh, sa aligasyon ng kung ano-ano labag po sa inyo. Gaano ka-importante sa inyo itong pasyang ito ng Pangulo? Napaka-importante yan, Katunying, kasi siyempre sa akin, para bagang ang laki ng epekto nung nangyari na tumisan ng gusto. So at least makakatulong naman ito na sa mata naman ng ating mga kaibigan, mag-ana, mga ganyan, pati yung ating pamilya, hindi naman tayo yung pinagdududahan. Hindi kayo masamang tao. Masamang tao. Kahit naman hindi sila naniniwala, at least pag sinabing absuelto, talagang ma-reinforce naman yung God kaysa yung naniniwala nga sila pagkatapos yung pala naman guilty. Kahit naman yung mga malalakas ang paniniwala, magdududa na rin yun. Paano niyo po pinaplanong makabangon mula po dun sa pagkakadapa nyo na to na epekto nitong tinatawag na sugar fiasco? Paano naman yan, Katunying? Over time, yung kasing importante din yung the strength of your character. Yan ang magdadala at magdadala yan. Yun naman character natin and we built it through time. So, babagsak man yan, babangon din. Babangon din kasi character nga eh, hindi naman ganun. Kahit na idiin ka, yung mga nakakakilala sa'yo at yung mga nakakita na rin sa inyong band, nandun pa rin yung talagang tiwala. Sumama ba loob niyo sa presidente? Tapatan po, Yusek. Nung nangyari po ito, alam niyo kung ano yung totoong nangyayari, nagpapaliwanag kayo, kaya lang, minsanan lang yata kayo nagkausap no?
Ano pagkatapos nun, puro si... Marami din kaming time na nag-usap nung kanya, nung presidente na siya. Hindi po, ibig sabihin, nung pumutok na po itong issue na to, ilang beses po kayo nagkausap? Natural lang siguro yun, kasi nga, para bagay yung, kumbaga, iniwanan ka ng, inaasahan mo na yung tatay mo, sasamahan ka, bigla kang iniwan. But natutuwa rin ako kasi dito sa itong pag-absorb ko, siya rin ang nag-approve, kumbaga. Kasi by authority of the president, yung nakapirma. So, hindi ibig sabihin, kung meron man doon, parang natural lang yan na din na siguro nung una nagduda rin siya. Ako naman, ang pakiramdam ko naman para ang iniwanan, nagsalubong din. Yun pala, gusto lang talaga niyang malaman din kung ano totoo. Ang susunod na tanong ko po, naalala ko kasi meron kayong papel na isinabit sa Malacanang para klaruhin nga po natin, nag-resign po ba kayo bilang Undersecretary ng Department of Agriculture? Yung intention ko noon is to be relieved from my position, yung mga delegated authorities, from my position as Chief of Staff and Undersecretary for Operation. So, ibig sabihin, pag tinanggap nila yun, magiging floating na ako na Undersecretary. Kasi meron akong career service eligibility. Opo. Oo. Na para na rin tinanggap yung resignation pag tinanggap yun. Opo. Kasi wala ka na ring pwesto sa para floating ka Opo. But pwede pa rin nila akong bigyan ng ibang assignment. Pwede rin naman nila akong tuluyan itiwalat. Kasi meron din kanya may period din yan Pagka ikaw nasa tinatawag nila na career executive service officer poll, pagka nawala kasi lahat nasa poll ka after 6 months, pwede ka nang hiwalay. Mga ganyang huli niya. So, as we speak, ano po status nyo ngayon? Yun ang kinaklarify ko sa presidente kasi hindi naman nila tinanggap, wala naman silang comment doon sa aking letter. Ang nangyari, nilagay pa ako sa preventive suspension. So, sabihin, pag nilagay ka sa preventive suspension, nasa position ka pa. Hindi pa rin actionan yung letter. Pagkatapos, natapos na rin yung 90 days. So, floating ang status. So, floating kayo ngayon. Okay. Ano po ang kung magkakaharap kayo ng Pangulo o kung napapanood tayo ng Pangulo ngayon, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya with regard to your position as Undersecretary? Gusto niyo pa bang maglingkod bilang Department of Agriculture Undersecretary? Nasa ating Pangulo yan kasi siya naman ang Secretary of Agriculture sa Presidente. Kung gusto pa niyang tumulong ako sa kanya sa ating agriculture dito sa Pilipinas, ako naman ay very willing. Meron naman akong expertise sa agriculture. Bawa sa research and development. Nandun naman aking expertise. Sa rice, nandun din ang aking expertise. So, pwede naman tayo makatulong doon kung mas focus na ng gusto ipagawa sa atin. So, open tayo. Kaya lang, pag it's ayaw up to na the President. Pag ayaw niya, wala rin tayo. Pero the mere fact na hindi po tinanggap yung inyong letter, o sabihin na natin resignation letter, ano po ang ibig sabihin sa inyo noon, si Yusek? Hindi rin clear din sa akin kung anong pwedeng gusto nila na pwedeng siguro during that time gusto muna nilang tignan kung ano talaga ang nangyari. Hindi clear kung guilty or not guilty. So pwedeng may plano pa rin sila na makatulong tayo kung sakaling ma-clear. Yung mga ganun baga. But I really do not know kung plano nila. Kung kayo po ang tatanungin,
nararapat na po bang magtalaga ng isang agriculture secretary ang Pangulo? Nung mga first few months nga, nung nandun pa ako, nakikita ko talaga yung advantage din ng ating Pangulo, ang Secretary of Agriculture. Kasi iba ang command or dating sa kabinete pagka presidente ang secretary. Kailangan lang niya siguro yung mapalakas yung mga susuporta sa kanya na undersecretary sa DA. Para naman mag-move ng maayos. Kasi kukunti pa lang ang undersecretary na na-appoint nung time na yun. Yun yata meron ng mga bago. But nung time na yun, kukunti. So kailangan lang na mapapalakas yung operation ng mga activities. Kasi napalaki niya yung budget na pagkatagal-tagal ng panahon, halos hindi tumataas, bumababa pa kung minsan ang budget ng agriculture. So tumaas dahil nandun ang Pangulo? Oo, at saka ang nakikita ko niyan, sa mga susunod na taon, baka mas lumaki pa pag siya ang secretary of agriculture. Kasi diretso sa presidente. Yun ang pinaka-importante na nakita. Mga quick questions na lang po. May solusyon po ba dun sa napakataas na presyo ng sibuyas? Meron naman. Ano po ang solusyon? Ang kailangan kasi natin balansin yan yung katulad taga Nueva Ecija ka. Palagi umiyak din ang mga pagsisibuyas natin pagka-harvest. Hindi pag naghihiwa. Pag nag-harvest. Kasi bumabagsak ang presyo. Oo. Lalo na yung red onion. Bagsak yan. Lobing-lobby sila pagkapan. Pag umulan na ganito, naku, nagaling nasisira. So, hindi natin, yung sitwasyon ngayon, hindi pwedeng masolve natin ng kaagad-agad. Kailangan lang natin ma-improve natin. Yung ang sabi ni Presidente, improve natin yung logistics system sa union. Kasi pagka maraming harvest, wala tayong mapagtaguan na maayos. So hindi natin na-extend yung shelf life niya hanggang dumating na naman yung new harvest. Pagkatapos, ang isa pa, yung production natin ng onion, halos sabay-sabay lahat. Dapat tignan din natin yung ibang lugar ng Pilipinas na pwede tayong mag-produce ng mga off-season, ang tinatawag nila, para naman continuous yung supply natin. So may long term, kumbaga long term na rin yung nakikita nyo na yan. Long term, kasi ganun magplano yung may ibang bansa eh. Tayo lang kuminsan, pag nag-isip tayo, pag may problema na, immediate solution. Di siyempre, kung immediate ang gusto mo, di import. Hindi yun ang solusyon dapat. Kaya dapat mag-invest tayo sa mga long-term solution para ma-solve natin. Yun po namang sa bigas, kaya ba talaga natin yung pangarap ng Pangulo na 20 pesos na bigas per kilo? Yung 20 pesos, medyo mahirap yun. Sa totoo lang. Hindi rin ako sangayon doon kung yun ang target natin. Kasi unang-una, yung ating mga magsasaka ang kawawa dyan. May ipit sila. May ipit sila pag 20 sinasabi mo. Kasi ang ibig sabihin, yung palay, kailangan ibenta nila sa presyo ng mga 10 piso. Ang production, ang cost of production, 15 pesos na yata. Hindi, kahit sabihin mo ng ang production nila, tratasan nila yung ani para yung cost of production nila bababa. Ang cost of production mo nila, sabihin mo na ng 8 pesos. O 7 na lang. Meron silang 3 piso para 10. Bakit naman natin ililimit yung kita ng magsasaka? Kaya nga sila nagpapataas ng ani para tumaas ang kita nila. Hindi naman para taasan nila yung ani para ibenta nila ng mas mura. Diba dapat yung presyo, market dapat ang magdidikta. Hindi yung didikta natin na, ikaw magsasaka, dapat ang kikitain mo lang sa 1 kilo, 3 piso o 2 piso. Kasi kailangan ibenta mo yung 10 piso para 20 pesos ang buwan. Kaya ba nating maging rice self-sufficient? 100%? Kung patagal na natin yung binimiti but hindi nawawala yan na na subukan nating kayanin. Kasi kung titignan lang natin,
sabi ko nga, isang paraan yan na nakita ko niya, na nakita ko rin sa ibang bansa, kay Vietnam, Bangladesh, China, eh yung, at saka kausap ko rin si administrator kahapon, sabi ko, kung mapalakas lang natin yung ani natin during the dry season, yung tag-araw, sabihin na natin yung 1.5 million hectares na magandang irigasyon. Pagkatapos ayusin natin yung schedule ng pagtatanim sa tag-araw para ang taniman natin Disyembre at saka January mataas ang ani niyan. Kasi mag-harvest ka ng mga Marso, Abril, mataas ang ani. Pag yung sa Nueva Ecija, nakikita mo, umaani yan ng 7 tonelada, 8 tonelada, 10 tonelada. So kung yung 1.5 mo, mag-average yield ka lang ng 8 tons, 12 million na yan. 12 million metric tons. Pagkatapos, meron pa mga additional dyan na kasi mga 2 million hectares ang natatanim sa tag-araw yung first 6 months. So, ibig sabihin, pwede kang mababot ng mga 14 million metric tons. Sa dry season pala yun. So, kakayanin. Yung wet season mo, kahit bagyohin na yun, kakayanin mo na. So, talagang, at least sa rice self-sufficiency, mukhang sisiw sa atin yun, basta hindi naman sa sisiw. Well, ibig ko sabihin, kung may kakayanan tayo, pwede pa rin nating i-attempt kasi yung dry season, sabi mo na, nasubukan mo naman magtanim ng hybrid, yung mataas ang ani niyan. So dry season, kaya yung ginagawa sa China, sa dry season nila, hybrid. Sa wet season, inbred at saka hybrid. So maraming inbred doon. Sa Bangladesh, ang ginagawa nila, kasi yung Bangladesh palagi silang nagkakaroon ng famine, ganyan, kakapusan ng bigas. Palaging binabahay yung kanilang wet season. Nilipat nila sa dry season. Pagkatapos namudmud sila ng water pumps plus subsidized fuel sa water pump. Self-sufficient sila. So talagang kailangan ng strategy. Tayo kung wala tayong strategy na maayos. At saka dapat ang tama kayo din, laging pangmalakihan. Malakihan, hindi patsi-patsi. Hindi patsi-patsi. Ang solusyon sa mga problema. Alam nyo, natutuwa ako dahil sa bukod sa nagkausap tayo ngayon, finally nagkita tayo ng face-to-face. Natutuwa po ako kasi tingin ko yung pong energy nyo mai-refocus na ninyo sa mas productive na mga bagay gaya ng pagtulong sa ating pong Department of Agriculture. Sana yung 5 years ninyo natitira sa serbisyo magamit, ma-maximize, ma-optimize sa pinakamagaling nito. Baka meron kayong gustong sabihin sa mga kababayan natin na nanonood na yung hindi ba nang iwan sa inyo, lalo na yung mga naniwala sa inyo kahit hindi rin naman kayo kakilala. Yeah, maraming salamat sa mga kababayan natin. Lalo mga kasama natin, mga OFW, marami kaya mga pan. Sana pagtulong-tulungan pa rin natin, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Mahirap man magserbisyo dito sa ating bansa, maraming challenges, but iba rin ang pakiramdam mo pagka ang tinutulungan mo ay yung ating mga kababayan, mga magsasaka lalo na. So, kailangan tayo dito. Huwag tayo mawawala ng pag-asa na tulungan. Nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin, mga hindi rin natin kakilala na hindi nawalan ng tiwala at patuloy pa rin na bigyan ako ng pagkakataon o binigyan ako ng suporta sa napakahirap din na dinaanan natin. Very traumatic sa at saka challenging. Traumatic and challenging yung situation na yun. But natutuwa naman tayo na nakaraos din sa tulong ng mga kaibigan natin kagaya ni Katon, hindi na nawawalan ng
hindi nawalan ng tiwala. Ang hirap din. But maraming salamat. Maraming salamat po. Yusek, thank you so much po. Si Undersecretary Leo Cadyo Sebastian, ako po ay personally ay umaasa na hindi sasayangin ng Pangulong Bongbong Marcos ang talent na kagaya po niya. Pwede naman niya ipagsilbi to sa ibang bansa eh. Kung usapan lang to ng compensation, baka hindi na po bumalik to. Katulad din ng iba pa natin mga OFWs, mga train engineers natin, pinakikinabangan sa ibang bansa, malaki sweldo doon, pero yung iba dyan nag-uuwian dahil mayroong oportunidad dito. Pero ang napulot ko talaga dito kay Yusek Leo Sebastian, kumbaga yung takeaway po natin na pinakamalaki, yung sinabi niyang para kanino ba yung pagsisilbi mo sa mga dayuhan? Dito ka magsilbi sa iyong sariling bayan. Kaya, Mr. President, gano'n naman tayo eh. Nagyabang eh. Gano'n naman tayo eh. Huwag natin sayangin yung katulad nitong si Yusek Sebastian. At iba pa na mga kababayan natin na gustong manilbihan sa ating bansa sapagkat kailangan natin pagsamasamahin ng magagaling ng mga Pilipino para maabot natin yung pinapangarap nating progreso. O paano? Bye! Happy weekend! Yuhuu! Dito na tayo ay katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Tunin na tayo ay katunyi. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Nang sumusubaybay, halika na makinig ba bago na balita. May bagong labas, yung taong napapanood mo lang dati sa balita. Anthony Taberna, oo siya, wala nang duda. Katunying siya kung tawagin, malamang ay kilala mo din siya. Mabait siya kung sa mabait lang. Di ba din nasa gitna lang, lahat pinapakinggan. Tama o mali, walang pinapanigan. Tao na walang itinatago sa sarili, marunong makisama, napakahusay mo. Kaya gumawa kami ng ganto para ilathala ang buhay mo. Simpleng tao na nanggaling sa Diyos, siya na kung magmahal na kulubos. Mabagal man ang mga kwento tagos, na sa puso kasama ang Diyos. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune-in na tayo kay Katunyeng. Dito na tayo ay katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo ay katunyi. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tunin na tayo ay katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tunin na tayo ay katunyi. Nakita na natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo. Ngayon sa online, mapapanood na natin siya o di ba panalo? Ang daddy, ang be, ang bikong ng everyone. Kinaaaliwan, kinababaliwan ng libo-libo niyang taga, suporta isa na ko dyan. Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, batang kapatid. Alam nyo ba na pwede sa lahat ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababati niya na lahat ay may karapatan upang sabihin ng mga saloobin niya. Di man magkasundo, ay naku po, magkasama sa isang banda. Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala. Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Meron ka man o wala, mayaman dukha, para sa kanya ayos ka. Pantayan tingin niya si Katunying, mahal na mahal niya ang masa. Inahabangan ka palagi, sabik ako sa bagong kwento. May aral na naman akong mapupulot upang ibahagi ko. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune-in na tayo kay Katunyeng. Dito na tayo ay katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo ay katunyi. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tunin na tayo ay katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tunin na tayo ay katunyi. Tunin na tayo ay katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tunin na tayo ay katunyi.
Tune in na tayo kay Katonyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo kay Katonyi.